Hindi pa nga ako nakakapunta dyan sa Palawan mga kabayan, gagawin na pong alternatibong lugar itong Palawan para sa ginugustong paksilikan nito si Bangag. Bakit? Pag-usapan ho natin yan mga kabayan. Pero bago lahat, isang like at subscribe, malaking tulong na ho yan sa ating channel sa mga gusto mong maging member ng ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Bakit gagawing alternatibong lugar ang Palawan para sa paksilika? Kasi ho mga kabayan, yung mga kababayan natin dyan sa Tarlac, ayaw ho nila lumisan. Kasi ho, yung tatamaan ho ng paksilika, what do you mean tatamaan mga kababayan? Yung nakapaloob dun sa perimeter ng pagtatayuan ng paksilika, kailangan hong lumisan. Di ba? Bibigyan mo ng 300,000 yung mga magsasaka. Mga kababayan, binibili ho ang lupa ng mga magsasaka sa halagang 300,000. 300,000, i-divide mo pa yon kung ilang magsasaka, 'di ba? Kung ilang magsasaka yung maghahati-hati doon, 'di ba? Kung 50, kung 60 ang magsasaka, maghahati-hati sila sa 300,000. Sige, compute natin mga kababayan ha. Compute natin 300,000. Divide, sige, sabihin natin ilan yung magsasaka doon. Sige, 50. Oh, 6,000. O sabihin na natin, sige, 40 na lang. 40 nga magsasaka ha, 300,000. Divide, sige, 30 na lang, 30. O, 10,000. So, 10,000 kada isang magsasaka. Di ba? Pag naubos yung 10,000 nila, saan sila kukuha ng panibagong alternatibong source of income? Di ba? Ilang araw lang ba sila mabubuhay sa mundo para bilhin mo ng 300,000 yung lupa nilang pinagsasakahan? Na dapat worth million. Di ba? Mga kabayan, ilang araw ba? 2 months? 3 months? Hindi nga abot ng 2 months, 3 months yung 10K mo. Diba ngayon mga kabayan, dahil ayaw ng mga tiga-Tarlac ang itayo ang paksilika dyan sa kanilang perimeter, sa kanilang pinagsasakahan kasi matatamaan ang pinagsasakahan nila. Ngayon, gusto nitong mga lawmakers, Palawan. Sa Palawan daw ho itatayo o sa Palawan ang alternatibong lugar ng pagtatayuan ng paksilika, di mababawasan ng tourist spots ang Pilipinas. One of the tourist spots ang Palawan mga kababayan. Diba? One of the tourist spots ang Palawan. Di pa ako nakapunta dyan Diba? Sana all sa mga nakapunta. Ako hindi pa nakakapunta, ngayon papalitan na ng paksilika. Itatayo na yung paksilika dyan. Diba? Talagang dapat talaga mga kababayan, itong paksilika na to, ma-post o ipabatid sa publiko kung ano memorandum, kung ano ang tawag dito, kung ano ang plano talaga. Kasi ang alam lang natin mga kababayan, ito ay isang AI hub, Artificial Intelligence Hub. Diba? Oo, mabubuti ang AI. Pero mga kababayan, merong pros and cons yan. Ang pros, uunlad. Kasi maraming trabaho. Pero hindi natin sure mga kabayan kung maraming trabaho kasi iba-iba ho nagsasalta. Hindi natin sure kung maraming trabaho dyan. Baka mamaya may pabakel-bakel pa dyan. Diba? Hindi ka makakapasok sa paksilika kung wala kang bakel, boy. Diba? Baka may bakel-bakel pa dyan. Diba? Kaya hindi 100% na guaranteed yung maraming trabaho dyan sa paksilika mga kababayan. Diba? Pros pa dito, dadami ang data centers o para dito sa mga AI hub, 'di ba? Artificial Intelligence Hub. Kasi nowadays mga kabayan, gamit na gamit ang AI, 'di ba? Gamit na gamit ang AI. 'Di ba? Ano pa? Ang cons naman. Ang cons, mga kababayan, napakaingay nitong paksilika na to. 'Di ba? Mag-search ho kayo diyan sa dito sa Red App na. Mag-search ho kayo diyan. Paksilika. Tapos tingnan nyo kung ganong kaingay. Meron mga nagpo-post diyan sa Red App, 'di ba? Tapos meron pa dito, cons pa dito mga kabayan, mauubusan ho tayo ng mga galon-galon na fresh water. Hindi ho dirty water ha. Fresh water. Baka sana yung ginawang alternatibong water dito sa gagamit dito sa paksilika mga kabayan yung baha. Talagang paldo ang paksilika pag yung baha yung ginamit. Bakit? Ang daming baha sa Pilipinas. Diba? Kaso mga kabayan, ang kailangan dito, fresh water kasi ho, pag ginamit ang baha, sigurado, sira yan, mga ngalawang. Diba? Pero kung pwede lang yung baha, mga kabayan, talagang paldo yung Pilipinas.
Kasi napakadaming baha sa Pilipinas. Kung gagamitin yung baha dito sa PAC Silicon na to para mapalamig yung mga data centers dito, kung baha lang yung gagamitin, aba? Tipid. Tipid, di ba? Tsaka ito po mga kabayan, ang cons pa dito, napakalakas sa kuryente nitong PAC Silicon na to. Di ba? Na ngayon pa naman mga kabayan, itong Meralco medyo parang may nagaganap na korupsyon ha. Parang something fishy. Kasi 'di ba? Marami na nagtatayo ng mga solar. Ngayon kahit zero bill, lalagdagan nila ng bill. 'Di ba? Or ang gagawin nila mga kabayan, kung yung isang tao may solar, zero bill siya. Yung isang tao walang solar, 'di ba? Walang solar, ginagamit ang talagang kuryente diyan sa Meralco. Tataasan niya yung walang solar. Bakit? Hindi sila nakakakolekta ng pera sa may solar. Siyempre, may solar nga di zero zero ang babayaran niyan diyan sa kuryente, 'di ba? Marami cons itong yun lang ho ang excuse me. Yun lang ho ang alam nating cons, 'di ba? Maingay, matakaw sa kuryente, 'di ba? Matakaw sa tubig, sa fresh water Paano kung mga kababayan itong fresh water nyo to, maubusan tayo ng fresh water. Baka maya mga kababayan, yung lumalabas dyan sa mga posit nyo, kulay itim na. Kasi lahat ng fresh water nasa data centers na ng PAC Silica. Di ba? Kung pwede lang talaga yung baha, paldo yung Pilipinas. Di ba? Mga kababayan, ito naman po tayo. Basta mga kababayan, lipat na tayo dito. Nakaka-stress to, di pa ako nakapunta sa Palawan, papalitan na agad. Gagawin ng PAC Silica, di ba? PAC Silica Center. Dito naman po tayo mga kabayan. Bago tayo dumako dito kay Attorney Mike Operario. Top 1 na naman tayo. Hindi naman sa korupsyon, sa basura. Palakpakan natin ang Pilipinas. Top 1 na naman, naulit na naman ang basura dito sa Pilipinas. Kasi mga kabayan, panahon ng Duterte, maraming basura, pero nalinis yun. Nalinis yun sa Manila Bay, nalinis yun. Diba? Kasi, syempre, Tatay Diggs yarn. Diba? Palakpakan natin si Tatay Diggs. Miss na natin si Tatay Diggs, mga kabayan. Sana, pauwi na ng dahi. Talagang, wala, aso talaga niyan yan Tuta ni Trillanes tsaka niyan Tuta ni Trillanes at ni Bangag yan Okay top 1. Philippines. Nice. Philippines, mga kabayan. Philippines. Di ba? 356,371 na basura. Tayo on top 1, mga kababayan. Nakikita nyo yan, Nakikita nyo yung chart na yan? Yan yung parang donut na yan, yan yung sa atin. Top 1 tayo, 'di ba? Gusto mo ng medal, ha? Gusto mo ng medal, baka gusto mo ng medal para sa pagiging top 1 natin? Bigyan natin ng medal, mga kabayan. Palakpakan natin, bigyan natin ng medal. Gusto niya yan 'di ba? If a corruption was an Olympic sport, ang daming medal nito si Bangag, mga kabayan. Ang daming medal, palakpakan natin. Hindi pwedeng hindi natin papalakpakan yan. Di ba? Hindi pwedeng hindi natin papalakpakan yan. Di ba? Daming medal niya, Kung sigurado, mga kabayan, kung siguro Olympic sport ang korupsyon, napakadami ng medal nito si Bangag. Makikita niyo yung medal na yan? Yan siguro matatanggap niya kung sa SEA Games may Olympic sport na kakorupsyonan. Number 1 yan si Bangag. Laging champion si Bangag, mga kabayan. Promise. Laging champion yan si Bangag. Dito naman po tayo, mga kabayan. Lipat tayo dito kay Attorney Mike Operario. Wait lang, Wait lang. G. Isang trial lawyer po. Attorney Mike, magandang araw po. Ayun. Magandang gabi mga idol, kay Jack, Barat, RJ. It's nice to be here. Nakasama ko rin kayo sa bukas. Yun. Lagi natin napapanood to sa SMNI. Ako, nakasabay ako sa kanya Oo. Ang gwapo Oo. Oo. Bakit pagkano, gwapo? Papawit, binagnak ko Kapag gwapo lawyer, matalino, maganda. Iba talaga doon, Sir Jack, mga Hindi ka kababayan. nagkakalita, palo yan. Pero pag makakawit, kakain na rin nun, bulak yan. Ayan, attorney. Kumukha nila doon. Magbigay naman kayo ng konting background po sa inyo para sa ating mga first-time viewers Yan. na mapanood po kayo.
Ano po ba ang inyong karanasan pagdating po sa pagiging isang trial lawyer? Well, I've been a lawyer for 31 years already. I passed the bar in 1995. I first joined up kay Senator Raul Rocco nung siya ay nasa Senado pa. But actually, I joined up Rocco Bunyag Kapunan. No? Si Robocop ang tawag dyan noon eh. Kaya si Attorney Kapunan, actually, ninang ko yan sa kasal kasama si Senator Raul Rocco. And then in 1997, Nako. bumalik ako sa Bataan. Sir but Jack, I Sir Jack. became also one of the consultants of Senator Rocco nung siya ay naging Secretary of DepEd. And I also became part of Action Democratico, and then I've been in litigation up to the present, and I am currently the president of IBP Bataan chapter. Nako, ayan ha. Narinig mo. Ako, no, nilang na pala ng kapunan. Bawal tayo magsalita ng mahaba. Oo. Oo, kaya ingat-ingat ka, Jack. Oo. Kayo na lang magtanong kayo, tol. Pero may una akong tanong, attorney, kasi may kalituhan sa mga kababayan natin. Ano ba yung ano tawag doon, yung misleading question para sa part ng misleading at leading Sa question. mga hindi nakakaintindi masyado dyan sa impeachment trial. Kasi naiintindihan ko lang dyan sa impeachment trial, mga kabayan, wala eh. Bakit? Fishing expedition. 175 million na nagagastos hanggang ngayon fishing expedition. Baka bukas, mga kabayan, meron na naman trial bukas eh, Monday, di ba? August 17, mga kabayan, ng alas 10 a.m. ho. Baka fishing expedition na naman yun. Pang 400 million na yun, tama oh. Pang 400 million na yun. Fishing expedition na naman. So, para dun sa part ng prosecution at misleading at leading question naman dun sa part ng defense. Kasi nagkakaroon ng kaguluhan dyan yung mga kababayan natin eh. Paki-explain nga po, attorney. Actually, hindi naman dapat pagkaguluhan yan. Ginawa lang masyadong malaking issue. Ano? Ang leading question, usually yan, kapag yung question na inilatag ay answerable by yes or no. Parang ikaw na nagsabi, halimbawa, si Jack, ang aking tinatanong, totoo ba, Jack Argota, na ikaw ay gwapo? Ay, siyempre, leading. Sasabihin niya, yes. Diba? Pero kapag ang misleading is that nagbubuo ka ng premise dun sa tanong na hindi naman ito napag-usapan o wala doon sa mga unang pinag-usapan. Ang question dito, ang naging issue kasi dito, pwede daw ba na yung depensa ay mag-ask ng misleading questions? Actually, under the rules, objectionable yan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi susubok ang depensa, even to ask a misleading question. Kasi ang purpose namin dyan is to test the credibility of the witness to know kung totoo ngang alam niya yung kanyang mga pinagsasasabi. Kasi if you ask them a misleading question, they can immediately correct themselves kung hindi naman yan mapuna ng prosecution or the one who presented the witness. So pwede naman mag-object doon yung abogado na nagpresenta ng testigo at sasabihin niya nga that is a misleading question. So hindi siya actually malaking issue. It's a non-issue because meron kang available remedies. Pag nakadinig ka ng misleading question, edi mag-object ka. Ay kaso dito, pag nakadinig ng misleading question, nagpo-post sa Facebook eh. So, parang doon nagkaroon ng problema dito because of the specific prohibition dito sa Rule 18 ng Senate Impeachment Rules na pinagbabawalan yung mga abogado na maggawa ng anumang mga statement in media or social media that is directly related to the case other than yung mga official na mga pahayag nila, mga press conference after the hearing. So, ganun yung sitwasyon nila sa kasalukuyan. Oo nga, attorney, kasi yung mga kababayan natin, nalilito na rin dyan na ano ba yun? Na tama ba yung ginawa ng defense? Mali ba yung ginawa ng defense? Kaya at least meron tayong mga abogado na nagpapaliwanag ng ganyan. Okay? Attorney, yung sinasabi niyo po na parang nagkomento yung isang prosecution ng nag-text o nag-post ng caption niya. Anong masasabi niyo po doon? Well, that is uncalled for because kaming mga abogadong hindi bahagi ng hearing, hindi kami nakatayo doon, okay lang sa amin yun, because that is our fair commentary on what is happening.
But sila na directly involved doon sa kaso because they are part of the process itself, the rules on impeachment applies to them. Nag-a-apply yun sa kanya. At dito pinag-uusapan nga yung Rule 18 na may prohibition sa kanila. It's like a gag order para sa kanila na maggawa ng mga komentaryo na magkakaroon ng diretsong epekto doon sa outcome ng kaso or may shape a public opinion regarding the case. Because all of that should happen doon sa korte mismo, sa impeachment hearing. Hindi dito sa mga social media post nila. Ang problema dito sa mga abogado, parang naiinggit yata sa banateros, parang gusto na rin maging mga vloggers. Pero hindi, ang dahilan ni Ferrer is parang wala naman daw, sorry, not Ferrer, siya the other one. Wala naman daw malis yung kanyang pag-post, post lang naman daw siya ng batas. Yung batas lang naman daw, kinu-quote niya. Siguro kunyari mag-pretend tayo na ilang minuto na tanga tayong lahat na hindi natin alam yung relasyon niyan na wala tayong alam-alam, mga mangmang tayong lahat. Sabihin, uy, aksidente nga, di ba? Tama naman. That's total, baloney. Well, that's basura yung ganyang klase ng mga statement kasi alam niya that yung pinag-uusapan na yan is directly related to the impeachment proceedings. At katatapos nga lang pag-usapan niya, pagkatapos magpo-post ka kaagad, di ba? So sasabihin mo, hindi, walang kaugnayan niya, walang pangalan. That's nonsense, di ba? Pero nabanggit nyo kanina, kunwari, kayo bilang abogado, you can comment. Tama po. Yes. Pero yung mga abogadong nandun, ibig bang sabihin nun, mas mataas ang pagbabawal sa kanila na magkomento ng kahit na ano? Opo, kasi they are directly part of the process. So, even sa mga kaso po na hindi sa impeachment, kami pong mga abogado, kapag active yung litigation sa isang kaso, merong sub judice rule, Hindi ka pwedeng magbigay ng mga komentaryo mo ukol doon sa nakabinbin na kaso kung yung mga pahayag ay magkakaroon ng epekto sa public opinion or may sway yung judge doon sa mga pinagsasasabi mo. Bawal po yun, hindi po yung pinapayagan sa mga abogado. Lalo pa po dito sa impeachment because there is a specific rule sa kanila doon sa impeachment court at ni-remind na nga sila paulit-ulit at medyo pikon na nga itong si Senator Cheese. Mukhang magbibigay siya ng mas stern warning sa Lunes regarding this social media post. So, hindi talaga siya uubra na ganyan ang gusto nila. Kailangan mamili si Attorney Ligutan kung magbablog na lang siya or sasama pa siya sa prosecution panel. Baka kasi baka gusto niyang gumaya kay Auntie Claire na habang isang Yusek nagbo-vlog pa. Mukhang gusto ata niya ng ganun. Hindi, actually, alam niyo, attorney, nung na-interview din namin si Senator Robin, yan din ang unang pinuna niya. Bakit daw yung prosecution ay nagbibitaw o nagpaparinig pa sa Senator Judge? Magulo pa dun sa sa mismong hearing, attorney. Ang gulo pa nila dun. So, ito ba ay masasabi nyo talagang, kasi, di ba si Chis Escudero, mukhang yan na yung patunguhan niya it's about time na ito mga to ay ma-reprimand o ma-contempt o ma-warningan? Dapat noon pa ito, kaya lang masyadong naging maluwag ang Senado, ang presiding officer sa kanila, siguro dahil ilang araw pa lang naman. Kaya lang, parang habang lumalaon yung araw, parang patindi ng patindi yung mga commentaries. Parang akala nga nila wala na sila sa hearing, parang feeling nila parang nasa SMNI lang sila na nagbibigay ng kanilang mga komentaryo na nasa TV, which should not be the case. Ako I think ang opinion ko dito, from day one sinasabi ko na ito, na parang ang prosecution, ang idea nila is to make their presentation more theatrical, para mas drama, kasi alam mo sa law, ang kasabihan diyan, pag hindi mo madali sa substance, daanin mo sa form. Dito, feeling ko nararamdaman nila in terms of substance ng kanilang mga ebidensya, malayong-malayo pa sila in securing a conviction based on evidence. So, you try to put up a performance so that it's worthy of the audience na nanonood. Ang position ko dito actually, ang hearing na ito hindi lang para sa mga senador. Dalawang korte mo rito, the impeachment court and the bar of public opinion.
Itong impeachment court, wala na to, tapos na ang usapan dito eh. Kasi yung mga senador, before they started the hearing, just to be truthful about it, maging makatotohanan tayo. Bago nag-umpisa ang hearing, alam na nila yung mga posisyon nila dyan. Ma-imagine mo bang si Senator Tulfo, yung dalawang Tulfo brothers, ay boboto to acquit si Sara Duterte? Definitely not, di ba? Senator Robin, i-convict niya ba si Sara Duterte? Definitely not. So itong proceedings na ito, para na ito sa atin, ito ipalabas para sa atin to change and to shape our hearts and mind ukol sa ating opinion kay Sara Duterte. But I think in both form and substance, kung ang intention nila ay i-shape nila or bigyan tayo ng panibagong opinion tungkol sa Vice President Sara, mukhang nagiging failure ang prosecution dito in both fronts. Attorney, yung sa ano naman, yung hindi lang abogado yung mga may ingay ngayon lalong-lalo na yung mga congressman. So parang after ng hearing, lagi silang may pa-presscon. Ano na bang masasabi nyo dito? Tama ba itong ginagawa nila o naapektuhan ba yung trial dahil sa ginagawa nitong mga to? O parang parehas din ba to ng regular na trial na hindi mo pwedeng ikwento o hindi mo pwedeng ipagsabi yung merits ng kaso? Tama po ba, attorney? Paki-explain nga po. Tama po yun. Makikita mo dito the difference between the press conference ng depensa at saka ng prosecution. Ang depensa, laging si Attorney Poe lang ang nagsasalita. And very limited yung kanyang sinasabi. He seldom touches yung mga pinag-usapan, yung mga legal arguments sa kanyang mga pahayag. Nagfo-focus lang siya like a summary of what actually happened. Pero as to the nature of the presentation, ano sa tingin niya yung opinion nila sa mga ito, iniiwasan niya yon because that is how it should be. So hats off kay Attorney Poe for doing his job well. However, pagdating mo dito sa prosecution, iba ang sistema dito. Pati yung mga hindi naman nasabi ng witness, mga papasukan nila ng kanilang sariling interpretation. At kung pakikinggan mo si Ridon, sa tuwing matatapos ang hearing, parang feeling mo, di ba? Panalo na agad siya doon sa kanyang pinagsasasabi. So, yung kanyang mga opinion dito ni Attorney Ridon, I think this will be called out by Senator Cheese. But I think yung kampo nila ang sinasabi tungkol dito. Kasi nga, after the hearing, yung press conference nila goes beyond doon sa kung anong nangyari doon sa proceedings. May mga patutsada, pati mga senador, pati yung mga defense counsel. The usual na style nila diyan sa Kongreso na may medyo, alam mo na, medyo maere, medyo may kayabangan ang dating sa mga mamamayan. But that's typical of them. Hindi na tayo nasusurpresa sa ganun. But that should not be the case if this is really a true impeachment case. Pero attorney, linawin natin hindi lang po yung private prosecutor, kasama ho dito yung mga congressman na prosecutor. Most especially them kasi si Ridon ang parang spokesperson nila ngayon Dati yung Kabataan Party List si Ko yung natutulog doon sa Senado habang nag-hearing. So siya dati ang madalas nagsasalita and then ngayon si Ridon na yung nagsasalita. Ang problema diyan, may designated spokesperson na sila. Yung mga abogado may sarili pa, may mga post pa sila at nagko-komentary din sila. So pero parang parang disorganized yung prosecution insofar as media coverage, social media coverage is concerned. Pagdating sa depensa, kita mo very disciplined sila kasi panay si Attorney Poe lang ang nagsasalita. So walang masyadong confusion. Dito sa prosecution, medyo magulo ang nila dito. Kung hindi sila nag-uusap-usap kung sino talaga. Parang lahat gusto maging bida ba? Pero tama kay attorney, itong defense napaka-professional. At itong prosecution mukhang magulo. At ito, medyo itatanong ko lang sa inyo kahit medyo kakilala nyo po, okay lang po ba yung mga ganong asal ni Attorney Kapunan? Yung mga pagbibiro niya, pati yung pagdidemand niya na mag-recess. Sa kanya nanggagaling ang pagdidemand Tama po ba ito?
Well, with due respect kay Attorney Kapunan, I think that is uncalled for, yung mga ginagawa nila yan sa Senado. But I understand kung bakit nyo ito ginagawa, lalo nung nagharap sila ni Attorney Ferrer. Kasi ako mismo, when I was a young lawyer, yung mga matatandang abogado, ganyan ang habit. They have this tendency to look down on younger lawyers. At talagang didikdikin kanila. Until I learned the technique, how to deal with difficult lawyers like this, yung mga mas matatandang mga abogado. So I understand where Attorney Kapunan is heading. Nakita niya yan kasi I think she did that because she saw that Attorney Ferrer, I'm just giving my fair commentary. I like the way Attorney Ferrer held her ground against Attorney Kapunan. However, nakita ko dito, napansin ni Attorney Kapunan na si Attorney Ferrer is medyo fidgety. Alam mo yan, yung tap siya ng tap ng ballpen, tinatap niya yung table. That means nininervyos eh. So, the experience of Attorney Kapunan, ang ginawa niya, inagitate niya si Attorney Ferrer, hoping that by agitating si Attorney Ferrer, she will make more mistakes. And medyo naaapektuhan si Attorney Ferrer kasi makikita mo, even yung kanyang mga questioning, nagpapaulit-ulit siya ng ibang words. So naaapektuhan siya nung pang-iinis ni Attorney Kapunan. But this is where experience comes in. Si Attorney Kapunan is just using her experience against a younger lawyer. But is that really how you should conduct yourself? Well, that's their technique. Tawag dyan, mga trial technique. Pero you should be able to respond to it properly pag ganito yung treatment ng opposing counsel mo. Attorney, yung mga ganito, parang it's safe to say na she's trying to intimidate yung defense, di ba? Masasabi po ba natin na itong defense ay nag-response ng tama o medyo parang natakot talaga at nakulangan kayo doon sa kanyang mga questioning dito sa witness? Hindi naman po siya natakot. I think she was rattled more than natakot. Mapapansin mo yan kasi nga doon sa naging behavior niya when Attorney Kapunan started arguing with her. At sabihan pa na she's tempted to spank her, yung mga ganun, di ba? So medyo lang siya, narattle lang siya doon. Siguro hindi siya sanay pa doon sa mga ganung klase. But in terms of the substance ng kanyang questioning, it was all there. She got it all in. Naipasok niya lahat yung gusto niya. Kaya lang, kung makukulangan man ako dito, siguro only in so far as presentation is concerned. Kasi you must remember that this is a nationally televised and watch sa social media nationwide. So everything, alam mo, pag nasa social media ka, pag nasa TV ka, everything is expanded, mas malaki ang tingin ng mga tao. Everything is being seen through a microscope, kumbaga mas malinaw para sa mga tao. And therefore everything is exaggerated. Yung itsura mo, yung weight, your gestures, your words, everything is exaggerated. So you've got to keep your nerves in check kapag mga ganitong mga kaso. Don't let the emotions get the better of you, because yung mga seasoned lawyers, kagaya ni Attorney Kapunan, will know exactly how to play you kapag nakita niyang naapektuhan ka. And that's exactly what she did. Attorney, kapansin-pansin kasi ngayon sa social media, nung unang bugso niyang impeachment, grabe yung mga nanonood, grabe yung interest yung mga tao pagdating dyan sa impeachment. Pero napansin natin ngayon, parang yung pang 14 na, pang 15, medyo parang ayaw ng panoorin ng tao kasi nakikita natin sa mga live, lalo dito sa SMNI, minsan na 12,000, pero dati pumapalo ng 100,000. Ngayon, ano pong sa palagay nyo, dahil ba sa politika, nakikita ng mga Pilipino, kaya ayaw na nilang panoorin, o dahil may mas malalim pa silang dahilan? Ano sa palagay nyo, Atty.? Maraming factor yan. I think the prosecution strategy number 1, ito yung nag-fail sila dito. Because when they started with Article 4, ito yung pinakamahina nilang article. At tingin ko, dahil uneventful, yung Article 4, sa umpisa pa lang, alam mo nang puro kalokohan yung pinagsasabi ng mga testigo. Kaya lang, inuna nila yung Article 4 kasi dyan lang sila may ready witnesses.
Kasi NBI lang tatawagin mo dyan di ba? So, andyan na sila. So, the NBI will say anything. But the people na pinapanood nila ito, naisip agad, mukhang pinaglololoko tayo ng mga ito. At tama po kayo. Actually, itong inoobserbahan ko more than the legal arguments dito. I was always watching the viewership. As a matter of fact, noong last hearing, mga around 3 to 4 p.m., tinignan ko yung nanonood. Nasa 6,000 na lang yung nanonood ng impeachment. Sabi ko, pag ganito ang viewership, the prosecution has already lost. Talo na agad ang prosecution dito because the people are losing interest. Mangyayari lang yung gusto ng administrasyon o ng prosecution tungkol dito sa impeachment nito na masiraan si Sara Duterte if people are watching. But they are not. No, hindi nanonood yung mga taong bayan. As a matter of fact, pag naggagawa ako ng mga observations ko, ng vlog ko after the hearing, marami doon nagsasabi hindi na sila nanonood ng impeachment, nag-aabang na lang sila ng mga summary ko at ng mga iba pang mga nag-vlog tungkol doon sa impeachment. Mas madali para maintindihan. Saka man makakita, 6 na oras, di ba? Tapos puro gano'n lang ang presentation. Naantukin ka talaga. Ako nga inaantok eh. Hindi ko mapagtyagaan eh. Attorney, may tanong ako. Di ba, Yes, sabi mo, alanganin lang yung prosecution na manalo sila. Ngayon, ang tanong ko, makukulong ba sila rito? Yung prosecution? Makukulong you mean? ba? Yung mga prosecution. Gusto ko kasi makulong yung mga yun eh. Tagalit ka, ha? Makakama ugali yan eh. Oo. Pwede yan, Jack. Kaya lang, magpapalit muna tayo ng gobyerno bago makulong yung mga yan. If under this administration, they have full immunity. Walang mananagot sa kasalukuyan. Kita mo naman sa flood control, hanggang ngayon. Wala pa nga nananagot di ba? Asa ka pa, di ba? May mangyayari dito. I think all of this will happen, pero that will be in the not so distant future. May mga mananagot dito. Attorney, di ba yung pagdating sa burden of proof, ang kailangan magpatunay nito ay itong prosecution. Pero since yung mga pangalan na binanggit nila, yung mga Maria Piatos, sino ba dapat ang magpakilala doon sa mga yon? Yung prosecution ba? Sila ba dapat ang, eto, wala talagang taong ganito? O dapat ang defense ang magsabing, hindi, may tao yan, meron talagang tao yan. Sino po ba doon sa dalawa? Actually, dapat ang prosecution ang may burden of proof. Pero is it even necessary na patunayan mo yung existence ng mga tao na yan? Because in order to do that, you would have, ilalagay mo sa alanganin yung buhay ng mga confidential agents na to. Tama. Parang pinatay mo na rin mga ito kung i-reveal mo yung identity nila. Isa pa, yung last 2 witnesses, si Wamil at si De Los Reyes, malinaw naman nilang sinasabi, hindi naman talaga required. Hindi ka required na mag-issue ng official receipt, pwede na nga yung acknowledgement receipt. Ang dami nilang inamin dito na magpapatunay na yung impeachment na to ay walang basihan. Kasi pinaka-importante dito, inamin ng 2 huling testigo na yung desisyon ng notice of disallowance ng COA ay hindi pa final. Hindi pa ito tapos. Meron pang mga remedyo. So hindi pa ito prima facie evidence na nagamit o ninakaw yung pera ng confidential funds. So kung hindi pa pala ito final at wala palang prima facie, ay bakit nandito tayo? Anong hinihiring natin dito? Di ba? So, kaya yung mga mamamayan na nanonood, patuloy na nawawala na ng interest. I mean, after 15 days and 375 million, ano na ang naipresenta ng prosecution? What have they proven? As of today, nothing. Wala pa silang napatutunayan. In the meantime, lubog tayo sa baha, naghihirap yung bayan. 375 million, malaking pera yan. Marami sanang natulungan, marami sanang nagawa para dyan. Pero here we are, di ba? Nagsasayang tayo ng pera ng taong bayan. Attorney Mike, meron sinabi si Bam Aquino, alam naman natin na mga alias-alias yang nandyan sa confidential funds, yung mga Maria Piatos, Andy Lim, alam naman nating mga alias yan. Pero may sinabi siya na meron daw tayong batas na bawal daw gumamit ng alias. Nga ito, attorney? Medyo naguguluhan kami dyan sa sinasabi ni Bam Aquino. Yung sinasabi niya yung illegal use of alias is that if you use your alias openly in public,
Pag nagpapalit ka ng pangalan, at ini-introduce mo yung sarili mo, not with your true identity, but with that alias. Hindi po yan applicable dito sa kaso nito because these are confidential operations na talagang kailangan mong gumamit ng alias, di ba? Kagaya nga, di ba, kaya nga nauso yung mga pelikulang Agent 007, di ba? James Bond. Si Tony Ferrer noon, Agent X44. Si Weng Weng lang yata yung alam kong agent na yun din ang pangalan niya, Weng Weng din. So, pero hindi applicable yung sinasabing batas ni Senator Bam Aquino. Nagkakamali siya doon sa kanyang sinasite na batas na yan. Hindi po yan applicable sa kaso ng confidential operations at ng mga confidential agents. At no-limit na lang ako tungkol kay Mama Aquino. Kasi gigil ako rito. Bakit? Di ba? Confidential na eh. Kung gusto mo malaman yung tunay na pangalan. Di ba? Hindi na confidential yun, di ba, attorney? Exactly. Kaya yung term mismo ang nagsasabi na kung bakit siya kailangan ng alias. Confidential nga eh. Yeah. Di ba? Eh kung parang nakahamak na rin yung mga, siyempre alam naman natin na mga military officer yan. Mga nasa service yung mga yan. Eh kung sila tunay na pangalan, namatay na lahat yan, di ba? Diba? Oh, exactly. Alam nyo, nung 1991, ako ay estudyante pala ako ng batas, nagtatrabaho ako sa Malacanang. Kung natatandaan nyo si Father Balweg, NPA yan, pero binuo niyang hiwalay yung Cordillera People's Liberation Army, CPLA. And tumiwalag sila sa NPA. And one time, nakaharap ko si Father Balweg sa meeting sa Malacanang, panahon pa ito ni Cory Aquino. I was so excited, very young ako eh. Law student pa lang ako noon. Pagkatapos noon, a few weeks after that meeting, pinatay si Father Balweg. That's how difficult it is yung buhay ng mga ito. Ito kasi nahayag na yung pagtiwalag niya sa CPP-NPA. Ay paano pa itong mga confidential agents? Ito commander pa to, siya yung head ng CPLA. Pero napatay nila. Ay paano kung ikaw ay ordinaryong lang, di ba? Yung mga bugoy-bugoy ka lang ng mga kadre, mga double agent ka lang. Ay pag nalaman yan nila ng mga kasamahan mo na ikaw pala yung pumuputak, nagbebenta ng impormasyon, siguradong hindi lang ikaw ang papatayin. Pati pamilya mo, siguradong mamamatay. So that's how critical yung secrecy ng impormasyon na to. Kaya hindi po pwedeng yung ginagawa nila na yan. Kawawa yung mga naging confidential agent if they succeed in revealing their names. At no-limit na lang ako. Ano mang masasabi ng mga armed forces natin kung ano mga kapulisan ako sa confidential funds na hinihimay ng mga prosecution? Ano kaya masasabi nila rito, attorney? Kasi nakakot Well, maraming very alarming to eh. Para sa kanila eh. Oo. ang use of confidential agents, use of confidential funds, alam ito ng pulis, marami at saka mga sundalo, marami nito nagagamit sa kanila. And they use this for their operation. And alam din na kahit sa mga drug operations, ginagamit yan para may mga magtitip sa iyo, may mga confidential agents na ginagamit. But they know how difficult it is na pag in-abuse mo ito or dinispalko mo, yung iba kasi may mga nagnanakaw naman talaga nitong confidential funds na ito eh. Pag ginamit mo yan sa mali, pwede talaga kasi confidential nga eh. Pero pag ginamit mo yan sa tama, mas marami kang mga buhay na maliligtas. Well, here's the thing, pinag-uusapan nila dyan kay BP Sara, 125 million sa Office of the Vice President. Sabi nila that's about 11 point something million in 11 days kasi ginastos. Pero ang Office of the President in 2025 has 4.3 billion. And that's about 11.78 million pesos a day for 365 days. So bakit hindi nila tinatanong? Bakit hindi sila nag-iimbestiga? Tama yan, magtanong kayo tungkol sa confidential funds. Pero dapat maging makatwiran kayo, maging patas kayo. Kung gusto nyo tanungin nyo lahat. If you want an accounting, let everyone account for it. Pero ito, malinaw dito para sa mga Pilipino, si VP Sara, iniimbestigahan dahil siya ay corrupt. Kundi, siya yung mananalong presidente. Malinaw na paninira ng lahat ng to, attorney, no? Alam mo rin yan, di ba? Yes.
Attorney, may isa pang issue na nalaman natin dito sa Day 14. Yung issue ng hindi daw dapat ibinigay ni Acosta, yung SDO ni VP, kay dun sa Colonel La Chica. Dapat daw ay si Acosta mismo ang nagbigay doon sa bawat confidential agent na kung sino man yung binibigyan. Mali daw yung ganong klaseng sistema na ibinigay kay Colonel. Iyon ang sabi ng testigo. Pero when pressed on for the specific rules, kung nasaan yan doon sa sinasabi nilang memorandum circular, ay wala naman silang mabanggit. Ang pinagbabawal po ay yung itatransfer mo yung pondo from a non-bonded na official. Pero ito, hindi naman sila chika yung ultimate na pinagtransferan. Siya yung naging conduit, taga-deliver ka lang ng mga reward or confidential fund reward doon sa mga taong dapat na pagbigyan. Yun ba ay bawal? Hindi ma-identify nitong testigo ng prosecution ng COA kung anong provision ng batas yung kanyang binabanggit kung bakit ito ay magiging bawal. Ultimately, ang naging ending niya rito, lumabas na ito ay kanya lamang opinion. Ito ay posisyon niya. Kagaya ng lahat ng mga sinabi niya, puro opinion ang kanyang pinagsasasabi. Ay ang tawag ko dito, yung ginawa nila sa mga witness na to, inaangguluhan. Alam mo yon, para magmukhang meron kahit wala. Parang halimbawa, gusto mong kuhanan ng magandang litrato yung babae, kaso pangit siya sa harapan. Pero sexy naman. O sabi mo, sige tumalikod ka na lang. Ito na lang, kukunan kita sa likod para magmukha ka pa rin maganda. That is exactly what is happening with the prosecution sa kanilang presentation of evidence. All of the evidence that they have presented so far, inaangguluhan nila para yung wala, magmukhang meron. Para yung pangit, magmukhang maganda. Alam ko, si Sir Jack, maraming kilalang pangit ito. Alam niya kung paano angkuluhan yan. So attorney, parang pinapalabas lang nila dito na talagang sa base doon sa mga nakita nating ebidensya at doon sa mga testigo, parang pinapalabas lang talaga nila. Gusto nilang siraan si VP Sara, no? I think that's very clear. Para sa mga tao, yung mga may utak pa na nag-iisip, from day one, alam na natin yan, what this is all about. Alam natin kung bakit kinulong si Marcoleta, bakit kinulong si Mike the Defensor. Alam natin bakit si Jinggoy ay nasa sa piitan, di ba? Alam natin bakit ang binabanatan ngayon ng mga kaso ay mga nasa oposisyon at wala sa administrasyon. Ang pakiramdam lang kasi ng administrasyon na parang mangmang yung mga Pilipino at hindi natin mahahalata kung anong ang ginagawa nila. But we are a lot smarter than what they think. Mas matalino ang mga Pilipino, mga iskumbro ang tawag ko, kesa sa iniisip ng Malacanang. And the falling ratings ng presidente ang magsasabi na totoo itong sinasabi natin, na alam ng Pilipino kung ano ang ginagawa nila. Kaya pabagsak ng pabagsak ang ratings ng Pangulo. At si Sara, pataas ng pataas. Attorney, base sa kasong falsification of public documents sa ilalim ng Revised Penal Code, ang pagpipirma o paglalagay ng mga maling detalye ng lugar at petsa sa mga liquidation report na isinusumite sa isang constitutional body tulad ng COA. Ano pong masasabi nyo dito? Tama yun, but they have to prove first na mali yung mga impormasyon. So far, ang sinasabi lang nila is that lahat ng mga detalye doon ay kulang ng supporting documents. Wala silang sinasabi na mali o kasinungalingan lahat ng nakadeklara. Ang sinasabi pa ng COA, meron pa lang silang mga hinahanap na mga dokumento, kaya nga may period of compliance pa yan at may pwede pang mag-challenge ang Office of the Vice President regarding the findings of COA. Pagkatapos nga niya, pwede pang dumulog sa hukuman ang Office of the Vice President para i-challenge na muli yung findings sa ito ng COA. So everything that they said, hindi pa yan fact. It is disputable presumptions pa lang yan. Dahil may laban pa. Hindi pa yan totoo, hindi pa nila pwedeng sabihin na as a matter of fact na ito na nga yung sitwasyon. So hindi automatic porkit sinabi ng COA na ganyan, ay meron agad falsification. They have the burden of proof to prove na ginawa ng Office of the Vice President yan, na mag-falsify ng mga dokumento.
Attorney, kung ibig sabihin, sinasabi lagi na ito preliminary pa lang. So, pwede bang madismiss to ng maaga dahil hindi pa naman ito final? Well, ang problema dyan, dahil nga hiwa-hiwalay yung articles at base doon sa napag-agreehan na schedule, tatapusin muna ng prosecution lahat ng kanilang articles. So, unfortunately, ay uubusin natin itong tatlong yung 4 na articles of impeachment, yung full 90 days na ito. At parang alam mo, parang torture sa ating lahat itong presentation na ito. And we have to finish this hanggang sa dulo bago pa lamang makapagdesisyon ang Senado ukol dito. So talagang walang takas, attorney, no? Tatapusin talaga natin. bago pa umabot na lahat ng oposisyon, ubus na, nakakulong na. Malamang. Oo. Hindi tayo aabot. Ang pinakamasakit dyan, Sir Jack, hindi lang yung 90 days, yung 2.3 billion na gagastusin para sa impeachment. Yun ang mas masakit. Ano yung ginagawa nila tama yung Pilipino, no? Ano mas mahal? 125 million? O magkano 2.3 billion? Ano ba? 2.3 billion ang gagastusin nila. Nasisiraan ako ng bait eh. Kunti na nga ng bait mo eh. Maganda siguro tayo pumunta na rin doon. Makikain na lang tayo doon sa buffet nila doon. Oo nga eh. Para may pakinabang naman tayong taong bayan, ano? Meron natin yun eh. Oo, kasi eto na nga, attorney. At for day 1 to 15, meron po ba kayong nakitang any slight? Let's open our mind. Any slight na medyo may punto dito yung yung prosecution, meron silang konting puntos dito kasi parang ngayon wala silang puntos para sa akin, wala akong nakikitang puntos. Pero kayo bilang abogado, meron po ba kayong nakitang kahit kapirasong puntos ang prosecution? Well, I'm trying to be as objective as possible kasi nga dalawang korte ang tinitignan ko dito. Yung korte na sa impeachment bilang isang abogado, sinusuri mo yung ebidensya. Meron ba? Meron bang sapat para makonvict mo ang isang vice-presidente ukol dito? Doon sa aspeto ng ebidensya pa lang, mukhang ligwak na itong prosecution. They haven't been able to prove anything. Wala silang napapatunayan hanggang sa kasalukuyan. Sadly for the prosecution, na ito yung katatayuan nila. Pero nagkakaroon siya ng epekto pati doon sa pangalawang korte, yung the bar of public opinion, because they are failing miserably dito sa presentation of evidence nila. Pati taong bayan nawawala ng interes sa panunood, kaya pati sa public opinion they are losing it yung kaso na ito. So gusto ko magbigay ng marka na medyo kaaya-aya sa kanila. Siguro wala talaga eh. Hindi ko masabing kahit in terms of presentation. Attorney, baka yung lipstick nung isa hindi niyo nagugustuhan. Baka naman yung lipstick nung isa. Blush on. Ayoko masyadong mapula. Attorney, baka naman kayo po, 'di ba, ang tagal niyo naging trial lawyer. Ni once ba hindi kayo nag-lipstick sa trial? Never. Dudahan ako na asawa ko na. Bakit ako nag-lipstick? Blush on, attorney. Blush on. Wala naman. Wala eh. Kasi alam mo, pag lalaki ka talaga, di ba, parang hindi naman talaga, yan, pulbos yun, aaminin ko. Minsan, pupulbos ka. Kapag, Hindi, kasi, attorney for your information, itong dalawang katabi, nagpapa-makeup bago mag-show. Kaya medyo nagdududa na rin ako eh. Mailaw kasi mailaw. Mailaw. Okay. Only. Nagkakabukian na tayo dito Attorney, dito naman sa anong mangingibabaw na ang confidentiality clause sa loob ng isang administration joint circular o yung kapangyarihan ng Kongreso na mag-issue ng subpoena juices tecum sa ngalan ng kanilang constitution power o oversight na impeachment? Well, ang problema dyan, even the impeachment court is bound by law on the secrecy of certain documents. Until it is declassified, yung mga dokumento na yan,
Ating si Ping Lacson binanggit ito na lahat yung mga pangalan ng mga confidential agents na yan should be contained in a vault. And until such time that the operation has been finished and declassified, kailangan ma-declassify mo muna yung mga dokumento. Not even the impeachment court is allowed to touch that. Kasi dahil nga may security risk dito no, if you do that, na ma-reveal yung mga pangalan ng mga tao na to. Unfortunately for the Senate and for the prosecution, they are not legally na mayroong authority na i-open itong mga confidential na mga records na to. They have to take it on face value kung ano yung sinabmit sa COA, and they would have to deal with that kung iyan yung ano. Ang problema ng prosecution dito hanggang ngayon hindi nila maidugtong kung saan dito pumapasok yung pagnanakaw ng confidential funds na ito na napunta sa kapakinabangan ni Sara Duterte. So right now, wala pa rin, nasa zero pa rin ang prosecution dito. Everything that they have presented ay mga ebidensyang alam na natin. Alam natin that there was a confidential fund, alam natin na ginamit ito sa operation, alam natin na may mga aliases yung confidential agents. So, anong meron, di ba? Hindi na susurpresa yung mga tao. That's why we're not interested. Para sa atin, alam na namin yan, napanood na namin yung mga yan. Attorney, parang ang gusto kasi nilang palabasin dito hindi ginamit sa operation, parang gusto nilang palabasin na binulsa ni BP Sara, no? Yes. However, what you assume and what you can prove are two different things. Magkaiba yun. So, ang burden nito ay nasa prosecution to prove that. Dapat nga, bago pa sila nagsampa ng kaso na to, nakahanay na yung mga ebidensya nila. Kaya sinasabi ng marami, di ba? Ito is the biggest fishing expedition na meron tayo. Mas malaki pa to sa fishing fleet ng China. Itong fishing expedition ng Kongreso. Attorney, ito ipaniwanag nga natin sa taong bayan, ano ba ang goal ng prosecution dito sa part nito, itong article na to? Ano ba ang goal nila? Mapatunayang binulsa o mapatunayang nabigyan lang ng disallowance? Well, ultimately, dapat yan mai-connect nila na yung pera na yan na disallow ng COA ay ninakaw, napunta kay Sara Duterte. So, hindi lang basta pag-violate ng proseso kasi hindi mo pwedeng sabing na violate niya na yung proseso because hindi pa siya final. So, ang hope nila dyan is that they can connect itong confidential funds na mapatunayan nila na kinuha ito ni Sara Duterte. Kaya later on, tatalon sila doon sa ibang article, sasabihin naman, ito yung kanyang bank deposit, dito yung pumasok, mga ganyan. So, pag tinatry nila ngayon to lay the basis para doon sa mga succeeding articles. But so far, hanggang sa kasalukuyan, yung basis pa lang, hindi na nila ma-establish. So, paano ka papupunta doon sa matter of bank account? So, as of now, unfortunately for the prosecution, yung kanilang plano ay hindi pa naisasakatuparan hanggang sa kasalukuyan. Ang layo-layo pa nila from their objective. Pero attorney, isa pang argument na naririnig ko mula doon sa kabila, sinasabi nila na hindi naman kailangan patunayan. Ang kailangan lang ay yung public trust mawala kay Vice President dahil nga daw doon sa mga disallowance na napatunayan na. Anong masasabi nyo dito? Kailangan ba ma-prove na guilty siyang ninakaw o okay lang yung public trust mawala na dahil nga sa disallowance na nangyari? Alam mo sa impeachment, yung betrayal of public trust, ito yung tawag catch-all. Kapag wala ka nang maisip na ikakaso sa impeachable officer, ilagay mo na lang betrayal of public trust. Tama. Kasi lahat pwede mo isaksak doon, kunyari, as betrayal of public trust. Pero sa sitwasyon na ito, na yung pinagbabasihan nila ng betrayal of public trust, ay hindi pa nga final. Meron pa palang mga judicial and administrative recourse. So how can you assume na may violation na agad or betrayal of public trust? At yung height nga ng pagtitiwala ng tao kay Sara Duterte hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling mataas. So what public trust was betrayed by Sara Duterte? Naniniwala pa rin yung taong bayan sa kanya. So yun ang sinasabi ko lagi, both in legal form, yung ebidensya,
at saka yung substance at saka itong sa aspeto ng opinyon ng ordinaryong Pilipino. The prosecution is not winning their case. The hearts and minds of the people remain where they are as of the moment. I think they still remain with Sara Duterte. Alright mga kabayan, dyan na ho natin natapusin itong ating video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. God bless po sa ating lahat.